kanina tinanong natin si Presidente kung ano nga ba yung i-expect natin doon sa kanyang SONA sa Monday. Kabilang ba dyan yung flood control project? Sabi niya, abangan ang susunod na kabanata. So may next chapter. May next chapter. Yung next chapter sa Monday yan. Yan po yung matipid na sagot ni PBBM na kung kasama yung flood control scandal doon sa kanyang SONA. Halos 90% na raw kasi ang nailatag niya sa kanyang talumpati in terms of language at saka yung structure. Pero hindi raw ibig sabihin na okay na siya rito. Perfect daw kasi dapat ang kanyang pagharap at ibabahagi ang kanyang SONA sa Lunes. Dagdag niya, ito ay report sa bayan. Kaya plano niyang ihayag ang mga ginawang solusyon ng gobyerno sa kabila ng external forces. Yung external forces, yan po yung bagyo at lindol, ibang calamities gaya ng krisis sa langis na isa po sa malaking hamon sa nakalipas na taon dahil dyan sa gulo sa Middle East. 18.9% ng mga Pinoy ang gustong marinig ang update sa investigasyon ng flood control scandal. Base po ito sa Pulse Asia Survey mga kapatid na ginawa ng June 28 hanggang July 6. Sunod dyan ay yung abot kayang bilihin na may 18.7%. At pagpapalago ng kabuhayan na mayroong 6.6%. Ayan. So, yan po yun. Pero actually, napakahaba nung issue. Yung binanggit namin yung nasa top lang. Hindi nga nabanggit yung concern ni ni Chiki. Na gas. Bakit ganun? Bakit lang? Konti lang yung may gustong marinig yan. Ayan Pang ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pang 9th issue. Hindi ba? Yung tungkol sa pagpapababa ng presyo ng langis. Nag-give up na ba tayo? Pero baka naman sakop na rin dun kasi yung mga abot kayang bilihin. Baka in general, di ba? Tas kasama rin po dyan yung solusyon sa problema ng mga mahihirap, illegal na droga, and of course, pagpapataas ng sahod ng mga mamamayan. So, kabilang po yan sa mga expected natin na tatalakayan. O yung gusto pala, hindi expected, gusto nating marinig on Monday. Pero abangan nga daw ang susunod na kabanata. Pero eto, mga kapatid, very short lang to na soundbite. Hindi yung kasing haba nung kanina na summary ng SONA. Ito ay ambush interview po namin dyan sa Clark, Pampanga kanina. Isa-isahin muna natin. Una, tinanong si PBBM kung kamusta na ba yung paghahanda niya sa SONA? Ano ba ang magiging focus ng kanyang SONA on Monday? Narito po yung sagot ni PBBM. Are you done writing the script? I'm never done. Until 1 hour before the SONA, I'm still changing it, because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, it's I would say the actual language is 90+% done. We're just fixing it up. So joke lang pala, hindi pala yun yung tanong. Ang tanong pala ay kung tapos na siya sa paggawa ng kanyang SONA na more than 90% done. So, ano ibig sabihin niya na actual language? Yung baka yung pagpili ng lengguwahe na gagamitin kasi di ba English or Tagalog. Pero pag ganun kasi parang dapat Taglish. Di ba Taglish naman talaga usually. Especially kung magdi-discuss siya about GDP. Abay, duduguin yung ilong natin dyan. Ay, kami lang pala, ikaw hindi. Pero I mean yung mga technical na issues, di ba? Baka yung sinasabi niya yung actual language na ina-assign for bawat issue. Yes, pwede sigurong ganon. Tapos kung sino yung target audience mo dun sa topic na yon. Kasi alam nga naman, di-discuss mo yung tungkol sa benepisyo ng magsasaka. Ano ba yung mga dapat na language doon? Kung GDP naman, mas akma ba na English? Ang target mo ba doon ay mga business at investors? Di ba? Yung mga ganon. O ang target mo ba ipaunawa kina Aling Petra? Sa bagay, last SONA ay ibinagay niya yung per topic dun sa language nga. Napansin ko yung last SONA So yun yung sinasabi niya na more than 90%. The SONA before that, ma-English siya Yes! Which is ang hirap, di ba? Kapag ka puro English yung i-discuss mo. Kasi paano naman ang mga ordinary people? Lalo na kung kayo yung target. Yes.